Hello guys, good day. Welcome back to my channel, RH Engineering. And for today's video, we will discuss about the beam section checker. So, yung dynamic na pag-draw ng beam section using sa Excel lamang. Okay? And by the way, thank you. Thank you sa mga subscribers and followers natin sa YouTube channel. Naka-reach na tayo ng 10,000 followers. And para dyan, i-free ko to para sa level 1 and level 2. So, hindi siya protected. So, ibibigay ko to sa inyo. Okay? And without further ado, let's start our discussion. Okay. First, kailangan muna natin mag-create ng, of course, input data. So, before that, i-testing muna natin yung ginawa natin. Section checker or creator. Pero ito may note tayo guys, 10 maximum number of bars lang ang pwede per layer. Okay? Pero kung ma-check ninyo, hindi siya abot ng 10 numbers. So, probably by 5 or 4 lang yan. Depende sa section ninyo. Okay, let's use 300 by 450. So, as you can see, dynamic siya na. Then, let's use 30 na concrete cover. So, yun. Nag-i-increase siya. Then, let's use 20 na bakal na main bars. Then, the stirrups, let's use 12. So, pati yung stirrups ah change siya hapan sa pagbago natin ng diameter. Then, let's use for the top bars, 2 bars, 3 bars para sa first layer. Then, second layer is dalawa. Then, para sa bottom naman, let's use 4. And let's use dalawa din sa second layer. As you can see, may spacing tayo dito. Ito yung clear spacing, guys. Then, nakalimit tayo sa diameter na spacing. Okay? So, kapag mag-less than siya, so hindi na siya okay. Check natin formula. This is, ito yung mga formula guys, check na lang ninyo. Okay. Ayan. So, before that, ito yung ano natin reference. Patay yung reference card, so pwede ko i-share sa inyo. Ito guys, kailan lang natin mag-derive ng kahit ng kaunti. So by coordinates yan. So ito yung pinaka-reference zero ko para maka-create tayo ng ah, graph ng beam natin. So ito, kung h yung depth natin should be 0h. Ito naman bh, then b0. Then ito naman sa para stirrups natin. Kung concrete cover to, dapat concrete cover, then concrete cover din to. From this origin, yung magiging coordinates natin is concrete cover, then concrete cover. Dito rin, kailangan natin kunin yung concrete cover, then the distance of this centroid ng bakal. And then we need to derive this one. So consider noting that B is the width of the beam, C is the concrete cover, D is the diameter of the stirrups, and DM is the diameter of the main bars, then N is the number of rebar per layer. So ito yung formula natin na na-derive. Medyo kaunting kailangan natin mag-derive para dito sa formula. Kasi nga naka-formula to. Okay. Then, kapag mag-change tayo rito, see, nag-change yung guide dynamically. Apat, 5. So, as you can see, hindi na siya okay. Hindi na siya okay. So, kasi nakaset tayo sa 25. Nakaset tayo sa 25 na diameter, guys. Okay? So, ito yung 3/4.
approximately 3/4 na ba na ano natin, basta 25 mm. As per sa code sa ACI, check na lang ninyo. It's either diameter bar or the 25 mm or 1 inch na size, ang maximum sa kanila. So, kaya ginamit ko lang yung 25. Okay? So, kailan muna natin mag-create ng table para maka-create tayo ng nito. Kasi ito, as you can see, ano lang yan, graph. So, para sa beam section natin, geometry, ito yung table niya. So, from this origin, that is 0, 0, tapos for the second point or coordinates, ito yon sa taas. So, ibig sabihin, kung ito yung 0, 0 na origin natin, yung magiging x coordinates natin dito is x, tapos yung h, 0, and h. So, you can see yung h. Mas maganda na dapat may mga pangalan na siya dito sa cell number natin. Para sa formula, hindi na medyo nakakalito. CC, ito naman DM, DS. So sa pag-input, ano lang ninyo, kung anong cell yan, then i-rename lang ninyo. Yun na yun. Ito naman, naka-rename siya as TN1 dash underscores 1. Ibig sabihin yan, top bars, quantity of the top bars at layer, sa layer 1. Okay? Yan. So ito, magandang ano to, magandang reference natin guys sa checker. So during sa ah, lagay natin ng bakal. Minsan nag-exist na kasi tayo sa allowable. Okay, para naman ito naman sa rebar, sa ano natin stirrup, same din sa beam. Kaso nga lang, yung coordinates niya, dalawa na. So, bali yung naka-model dito is the thickness of the shear stirrups. See? Nag-change kasi yan. Ayan o. Automatically, lahat siya mag-change. Then, for example, na-create tayo ng ano, mag-create tayo. So, naka-create na tayo dito ng beam. So, highlight lang natin yan. Insert. Tapos ito. Ito yung gagamitin ko. Yun. So, nandyan na yung ano, yung graph natin. So, i-delete ko na lang yun. Ito yung hindi natin kailangan. Then, click natin to. Grid line tanggalin. So, nandyan na. Tapos, punta tayo din sa format. Tapos, fill, shift, fill, then no. Then, of course, yung outline natin, kayo nang bahala, guys. Sorry. It should be here. Click ninyo, then ito outline. Let's choose ito, green. So, ito na. Tanggalin ko lang yung outline ng labas na outline. Okay. So, yun no. Transparent na siya. So, kapag mag-add tayo ng ano, ng stirrups, sasabihin natin ito yung stirrups, i-click lang ninyo yan. Punta kayo dito sa chart, design, then select data. Ito, pwede natin yan i-rename. Ito, click natin yung unang series natin. Let's say beam, kasi yun ang beam natin. Then, para naman sa stirrups, mag-add lang tayo at ito stirrups. Then, click natin series of value of x. Ito yung select natin. Then, tanggalin natin to. Select natin yung y. So, ito na yan guys, para sa stirrups. So, pwede natin yan i-adjust sa desired na size natin. Okay? So, mag-change tayo dito ng ano, 300. So, yung nag-change na siya. So, yun. Tapos, if gusto ninyo to, ano, pakapalin, right-click lang ninyo, format series, fill, then ito sa marker, then sa line
sa line. Ito meron tayong, ito solid tayo din. Kung ano mang, ito let's use red. Tapos, ito yung width, yung thickness na yan. So, for example, hindi nyo gusto na i-draw yung actual, hindi naman actual, approximate thickness ng stirrups, yung width lang. So, okay din yan. Ganito. So, yun. Okay? Then, for example, sa bakal po, same din ang gagamitin ninyo. Select data, then add tayo. Let's say, bottom bars, layer 1. Select ninyo ito yung bottom bars na sa layer 1. Ito yung X natin. Kasi may mga condition ako, so check na lang ninyo. Okay. So, as you can see, ito yung layer 1 natin. Pero line siya. Kailangan ba natin yan i-modify? So, click natin yan, then right click. Then, punta tayo dito sa fill. Saan yan? Click, click muna natin ulit. Marker, marker option, then built-in. Tapos ito yung gagamitin natin. Then yung size, palaki natin. Let's use this one as yung blue. Then of course, tanggalin natin yung line. Under sa line, no line. Ayan na. So, ang mahirap lang dyan guys, yung ano, pag-create ng table. Pag-create ng table. So, sa top bar, same din sa second layer. So, let's try to use this. See? 2, 5. See, yung bagong ano, ito, ginawa natin. Medyo mahirap lang sa ano, yung table natin sa pag-create. Kailangan mag-drive pa. Okay? So, napakadali guys na. So, delete ko na to. Then, I will attach this one and post sa YouTube community natin. For the level 1 and level 2 members. Kasi naka 10,000 followers na tayo. Supposed to be para sa level 2 lang to. So, i-open ko to for the level 1 also. Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel sa mga videos na upload natin guys. Okay? Thank you, keep safe, and God bless.